nadapa ako sa harap ng maraming tao dito sa kasal na inattendan namin. And sobrang nakakahiya. Kaya for today's video, isi-share ko sa inyo yung mga pangyayari. But bago ang lahat, may isi-share ako sa inyo na app which is itong Dola. So isa siyang AI app kung saan pwede ka magtanong kung ng kahit anong gusto mo. Like for example, ayan, nagtanong ako kasi gusto ko malaman yung tradition ng mga Indians or mga tradition nila dito sa India na importante. And then nagpretend ako na ikakasal pa lang ako sa Indian man. So ano yung mga importanteng bagay na kailangan kong malaman. So ayan, kasi sinasabi niya yung lahat dyan, mga family is often at the center, ganyan, mga basic na kailangan mong malaman bago ka magpakasal, Meron din sila nitong AI image na pwede kang mag-edit ng photo. So ayan, meron akong yung favorite namin na pagkain ni Pavan, sabi ko lagyan ng fried chicken sa gitna. So ayan yung result, ang ganda, 'di ba? Parang totoo talaga. And hindi lang yan, nagbigay pa siya ng choices, 'di ba? Para may option ka kung anong trip mo. If gusto mo rin matuto ng iba't ibang klaseng language, available yan dito sa Dola. So nasa App Store and Play Store to. Free lang yung mga features niya, wala kang babayaran. Ayun lang, jump scare naman yung mukha ko dyan. So nakakatawa kasi hirap na hirap ako lagay yung anong tawag dito, contact lens. And itong mga video isinend ko sa mga best friend ko, kaya medyo nakakatawa. Pero sabi ko, i-share ko na din sa inyo kasi yun nga, nakakatawa eh. Kung baga, share the happiness, ganyan. So ayan yung aking outfit. Tapos na yung aking makeup and everything. Tapos yung yaya ni Hiraya, si Sanggita Didi, sabi niya lalagyan niya daw ako ng mantika. Pero ayoko na kasi ang bigat na sa ulo, ang bigat na ng hikaw ko, tapos may ganyan-ganyan pa. Tapos parang feeling ko hindi sila nagmamatch ng earrings ko kasi light pink yung aking mantika, tapos yung earrings ko is may pagka dark pink. So tinanggal ko rin yun after. Tapos ito si Pavan, sinuot niya yung kanyang luma na kurta para matchy-matchy kami. Sabi ko mag-pink siya. Though medyo maluwag na nga sa kanya yan kasi nga namayat siya, diba? Tapos kasama ko pala yung aking father-in-law, kasama namin na pupunta doon sa venue. Malapit lang naman yung venue, parang 10 minutes away lang. So yung ikakasal mga te is kapatid ng aking sister-in-law. So ano ko yun? Brother-in-law ko ba yun? Like yung asawa ng kuya ni Pavan, kapatid nun. So anong tawag ko sa kanya? Wala kaming relasyon. Pero dito sa India is iisang family kayo. Parang close family talaga kayo. Though close ko naman yun, yung kapatid ng aking sister-in-law. As in, palagi ko na din talaga siyang nakakasama. Yung aking mother-in-law, sila Sagar tsaka Manitasha, nandun na sila sa venue. Na-late lang kami kasi hinintay pa namin yung aking father-in-law. And pagdating namin dun sa venue, nag-start na sila. So tapos na yung haldi. Haldi ceremony, ayun yung nilalagyan ka ng turmeric sa mukha. Haldi meaning turmeric. Tapos ayun si Pavan may dala pang ice bucket. Inutos sa amin. But anyway, ayan, tapos na sila dun sa haldi. Nagsasayawan na lang sila. Tapos ayan, meron na silang turmeric sa mukha. So hindi na kami nakapaglagay sa kanilang faces, which is supposed to be dapat maglalagay kami. Bali ang eksena, nakijoin na lang kami sa sayawan. Ito yung kanilang seats kung saan sila pinahira ng haldi. Tapos wala lang, ang ganda ng flower kineme. So ayan ang aking sister-in-law with her family. Photo shoot ang atake nila dyan. Tapos ito naman kami ni Pavan. Ang kabanding namin is yung mga elders, tita-tito niya, tatay niya. Anyway, ito yung food section. Ayan, may iba-ibang klaseng pagkain. Hindi yan mawawala sa Indian wedding. Pwede ka na rin kumain dyan. May iba't ibang klaseng salad. Tapos dito naman sa area na to is parang mga street food. May pasta din. Ang ganda ng venue nila kasi malawak. Do yung guests nila is konti lang. Nasa around, ang alam ko, nasa 200, ganyan. Kasi intimate yung kanilang wedding. Intimate pa yung 200 dito sa India, mga tiha. Kasi usually 1,000 pataas, ganyan. Ay, hindi naman, mga nasa 500, ganun, 1,000. Tapos, ayan, kausap namin si Hiraya. Iniwan kasi namin siya dahil gabi yung event, tapos sobrang lamig. Eto, nakikita na ako dito, pero pag dumadaan kami, para naman kaming part dun sa decoration. Kasi pink na pink kami. Wala right now yung groom at bride kasi nagbihis sila dahil meron pang next event which is ring ceremony, ganun, mag-exchange sila ng ring. Kaya, ayan, ang gagawin ko is, kakain muna ako. Ayan, naghanap ako kung anong makakain ko dyan. Eto akala ko parang fried dumpling siya. Kaya lang, pagkatikim ko, lasang samosa. Masarap naman siya, pero hindi siya yung na-imagine ko na lasa. Alam mo yung feeling na may nakita kang pagkain, tapos in-imagine mo na yung dapat magiging lasa niya. Tapos pagkatikim mo, iba pala yung lasa. Ganon. But all in all, masarap siya. Ayun, lasang ang samosa. Potato yung nasa loob niya. Meron din dyan mga server na nag-iikot-ikot. Bibigyan kayo ng mga snacks. So, kain ka lang ng kain dyan. Ayun yung purpose mo sa kasal. Kumain. Nag-try din ako nitong pita wrap. Tapos yung palaman niya is paneer. So, lasang cheese naman siya. Tapos may mga bell pepper. Yummy naman. Na talaga bang ang purpose ko lang dito sa kasal? Kumain lang talaga. Tapos madapa. Charot. And then, ito yung kanilang stage. Mamaya, dito sila mag-exchange ng
ring. And then, ito na mga te, yung nadapa ako. So, pumunta kami sa, bride's room. Doon ako nagtago kasi hiyang-hiya ako. And then, lumabas kami doon kasi ang dami din tao doon sa may bride's room. So, ayan, nakasugat ako mga te. So, masagit siya. Nadapa ako sa harap ng madaming tao talaga. Like, nakita ng lahat na nadapa ako. Kasi, ang nangyari, natalisod ako sa wire. Dinadaan ko na lang sa tawa yung sakit. Kasi, alam nyo, parang mas kaya ko pa na tiisin talaga ang sakit kaysa sa kahihiyan. Yung tipong kapag kahit masagasaan nga ako sa daan, tatayo pa rin ako kung kaya ko. Basta makatakas lang ako sa sitwasyon na yon. Ang masaklap, kilala kami lang lahat ng mga tao dito, dahil mga close na kamag-anak, ganun. Nakakahiya talaga. Hindi to katulad nung nagkamali kami ng kasal na pinuntahan na nakikain kami doon. Kasi yung mga tao doon, hindi ko na makikita ulit. Yung mga tao dito, makikita ko pa rin. So, ayan si Pavan, tawang-tawa siya. Nung una kasi, alala siya sa akin. Sabi niya, magpa-hospital. Magpa-hospital na daw kami. Ang OA. Sabi ko, kaya ko to. Gas-gas lang to, pero yung kahihiyan, hindi ko kaya. Pag tuwing naglalakad tuloy kami, yung mga matatanda dun, alalang-alala sila sa akin, ganyan, ano daw nangyari, ganyan, kumusta daw ako. Parang gusto ko na lang magtago sa sulok, ganon, hanggang matapos yung event. Kung pwede lang din magpalamon sa lupa, nagpalamon na ako, Anyway, ayun yung kasyungahan ko for today's video. Nakakahiya man, pero anong magagawa ko, te? So, ayun na yung bride at groom, lumabas na sila after nila mag-change outfit. Ito yung kanilang entry papunta sa stage, nagsasayaw-sayawan sila. Kahit nagsasayawan kami mga te, nakatingin ako palagi ngayon tuloy sa grounds kasi talaga nahihiya ako. Tapos meron pang isang uncle dyan na lagi niya akong nginingitian, tsaka parang natatawa siya sa akin pag tuwing nakikita niya ako. So andito lang ako tuloy palagi sa gilid nakikisayaw kasi nahihiya na ako, ganon. Tsaka parang kunwari walang nangyari, parang kunwari hindi masakit yung tuhod ko, ganon. After nung sayawan and everything, naglakad na kami papunta sa stage. Malaki kasi yung kanilang venue, so talagang bongga-bongga yung lakaran. Yung red carpet nila ang haba. So, ang ganap ngayon is mag-exchange rings lang sila. Parang engagement, ganon. Usually kasi dito sa India, kapag nag-engagement ceremony kayo or like ring ceremony, malapit na sa kasal nyo. Hindi katulad sa atin na, di ba, engagement matagal. Ganun, parang malayo yung agwat. Months or years pa nga yung pagitan bago kayo ikasal kapag nag-engagement party or basta ganun. Dito naman, usually days lang. Matagal na yung weeks, matagal na yung months. Basta usually, kasunod na yung kasal. Or wedding ceremony mismo. So, photoshoot mo na sila and then nag-exchange rings na sila and then umiyak ang groom. Tapos niloloko ko si Pavan, sabi ko, bakit nung kasal natin hindi ka umiyak? Sabi niya, kasi sobrang masaya daw siya. Sabi ko, bakit ine-imply mo na hindi siya masaya? Or like, hindi sila masaya kasi umiyak din yung bride Sabi niya, tears of joy daw yon. Tears of joy yung kanila talaga. Kasi ganito talaga sa India, nagiiyakan talaga. Tignan mo, may pagka-abnoy talaga, nagiiyakan yung couple sa harap namin. Tapos siya sumasayaw sa... The joke lang. Pero happy moment kasi to Ayan, inakyat na sila ng mga relatives nila kasi ayun, hindi na sila nahinto dun sa pag-iyak. Hindi rin kasi namin alam kung ano yung pinagdaanan nila sa loob na relationship nila. Pero love marriage sila, hindi sila arranged marriage. Ayan, umakyat na rin yung aking sister-in-law para patahanin sila, pati yung aking brother-in-law. Naki-join na rin. Siguro marami silang pinagdaanan sa pag-ibig nila, kaya parang naiyak talaga sila. Assume ko lang yun. Open-minded at saka very, hindi na traditional or modern na yung pamilya ng aking sister-in-law. Kaya hindi sila against sa love marriage. Hindi ko lang alam sa side ng bride kasi hindi ko masyadong nakabanding yung bride. Like, very few times lang. Pero sobrang bait niya nung wedding ko nga, nag-help siya sa akin, ganun. Ang daming beses din na parang meron akong wardrobe malfunction doon. Tapos, ayun, hinihelp niya din ako. Tapos kapag naiihi ako, kasi sobrang bigat ng lengga ko that time, ayun, tinutulungan niya ako. Dalawa kami sa CR sa taga-angat ng palda ko, ganun. Kaya dito, kapag may mahe-help ako sa kanya, as much as I can, ayun, nag-help din ako. Dito naman, hindi ko alam kung anong klaseng ceremony to. Basta, parang, ewan ko, hindi ko nga alam diba? Tinanong ko na rin si Pavan, pero hindi niya rin alam. Diba? Parang hindi Indiano, Diyos ko. Basta ang ginagawa nila is nagbibigay sila ng sagan or yung envelope na may laman na pera, tapos nag-exchange sila ng sweets, parang papakainin nila yung groom ng sweets, tapos yung groom papakainin sila ng sweets, ganun. So, hindi ko na alam kung anong tawag sa ceremony na yan or sa ritual na yan. And then, more dancing moments.
te, dyan ako natalisod, te. Nasa gitna kasi siya ng daan. Ang alam ko, wire siya ng mga ilaw. Pero ako lang naman yung natalisod. So, ano yun? Ako lang yung, syosyong, asyong. Feeling ko, factor din yung naka-heels kasi ako eh. Hindi ako sanay na naka-heels. So, ayun, tiis ganda ka, te. Napahiya ka pa. Ayan ang aking asawa, nasa ilalim ng heater. Sobrang lamig kasi. And then, next naman is yung jago na, ito na yung last na ceremony or ritual. Ilalagay mo yung parang lamp sa ulo mo. Tapos, papapasapasahan yung mga babae. Tapos, sa lalaki naman, stick yung sa kanila. And habang hindi pa nagsastart at nag-aasikaso pa sila, kakain muna ako ng main course. Dahil nagutom na ako, te. Napagod na ako kakasayaw. So, kumuha ako ng mga fresh na veggies and ayan yung aking father-in-law. Kasabay ko siya kang kakain. Si Pavan, hindi yan kakain dito. Ano pa na-expect nyo? Si Pavan kasi as much as possible na kaya niyang iwasan yung outside food, iiwasan niya. Malapit lang rin naman yung bahay namin dito sa venue. So, ayun. Anyway, ayan na. So, for the sayaw-sayaw ko dyan, gaganyan-ganyan kayo. Na parang ang awkward, pero laban, ganyan. Maglalakad kayo, iikot kayo sa buong area. Mag-iingay lang kayo, ganun. Ang meaning kasi ng jago is to awake or to be awakened, ganun yata. Or to stay awake. So, mag-iingay kayo, tapos parang ipapaalam nyo sa mga neighbors nyo na may ikakasal. Yung iba, kapag sa bahay nila ginanap yung jago, umiikot sila sa buong area nila, tapos parang, mag-iingay talaga sila, paparinig talaga nila sa mga kapitbahay nila, ganun. Pero dito, since may venue kami, dito kami nag-ikot-ikot lang kami sa venue, tapos ayan, pauwi na kami, nahantay ko na lang sila, Pavan. Ang kasama ko lang pala umuwi is si Pavan, tsaka yung aking mother-in-law. Kasi yung aking brother-in-law, tsaka sister-in-law, busy pa sila doon, tapos yung aking mother-in-law, gustong-gusto niya na umuwi dahil late na, tapos sobrang lamig na din, te. So, ayun lang naman. Thanks for watching. Bye-bye!